pag-aaralan po natin. Parang magta-transition actually tayo bilang closing sa ating pag-aaral ng nature ng salita ng Diyos. Today, we will look at the ministry of the Word at saka in relation doon sa ministry ng Diyos. Hayaan nyo naman pong basahin po yung passage natin, yung scripture natin for this morning. This time naman po sa Tagalog. So John chapter 14, verses 20 to 27. Verses 20 to 27. At ito po ang sinasabi. Malalaman ninyo sa araw na iyon na ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin, at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking Ama, at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig niyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng binibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Sinasabi po natin na ang instrument na ginagamit ng Diyos para i-conform tayo sa larawan ni Kristo ay ang Kanyang salita. Sapagkat dito sa Kanyang salita, makikita natin ang Kanyang kalooban, at nabanggit din ni Kuya Owen kanina, ito ay Kanyang kinasihan or in-inspire niya. Pag sinabing in-inspire sa original language, ito ay nagmula sa Kanyang bibig. So, dahil dito, ito ay malaking pakinabang ngayon para sa pagiging sakdal ng tagasunod ni Kristo. Tinuturuan tayong lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang tawag po sa ministry ng Holy Spirit na ito, na kung saan binubuksan niya ang ating mga isipan, binubuksan niya ang ating mga mata para makita ang katotohanan sa Kanyang salita, ay tinatawag na illumination. Hindi po ito inspiration. Pag sinabing inspiration or kinasihan niya ang Kanyang salita, ito po ang, pag sinabing inspiration, it refers doon sa ginagawa ng panahon ng mga apostol nung sinusulat nila ang mga aklat. At ang inspiration ay tumigil na nung panahon nila. Nung natapos ang Bible, natapos na rin ang inspiration. Ang tawag sa gawain ngayon ng Banal na Espiritu na kung saan na binubuksan niya ang ating mga mata para maunawaan ang Kanyang salita ay tinatawag na illumination. At the same time, habang nagmi-minister sa atin ang Banal na Espiritu, may realities din tayo na kailangang maintindihan sa paglago. Alam po natin na ang proseso ng paglago ay hindi madali. Madalas maglalaban ang ating kalooban at saka ang kalooban ng Diyos. Hindi lang yon. Sa pagsunod sa Diyos, may kasamang pighati, may kasamang pagtitiis. Habang nananatili tayo sa Kanyang salita. And so, dahil ganito ang ating nararanasan sa buhay Kristiyano, kailangan din tayong ingatan ng Diyos. Sabi po ni J.D. Greear, isang pastor at saka theologian, sa kanyang article
The Word of God or Spirit of God, sabi niya, the vibrant Christian life is a union of clarity in the Word and openness to the Spirit. If we seek the Spirit of God apart from the Word of God, our faith will end in shipwreck. But in the same way, if you seek to obey the Word apart from the power of the Spirit, not only will your spiritual life be lifeless and dull, you'll also miss out on the help God wants to give you and the most exciting things He has planned for you. You'll miss out on the dynamism of relationship. Sa umagang ito, susubukan po nating pag-aralan ang ministeryo ng Banal na Espiritu at kung paano niya tayo iniingatan kay Kristo at kung ano ang relationship nito sa ministry of the Word at kung paano ngayon tayo tutugon sa mga ministries na ito. So friends, brothers and sisters, sa ating pag-aaral ngayon, panalangin ko po na makilala natin ang Panginoon ay Diyos ng katotohanan at nais niyang maunawaan natin ang Kanyang katotohanan. Nawa matutuhan po nating tumugon sa Kanyang ministry ng may pagpapakumbaba at paghahanda na tanggapin ang Kanyang salita sa ating buhay. Sa ganitong paraan, makakapagpatuloy tayo sa maayos na pamumuhay at pagsasamba sa harapan po ng Diyos para po sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ganito ngayon ang magiging question natin sa scriptures for this morning. When the Holy Spirit comes, how will He minister to God's people so that they are kept in the midst of suffering? When the Holy Spirit comes, how will He minister to God's people so that they are kept in the midst of suffering? Katulad ng nabanggit ko kanina, i-examine po natin ang relationship ng ministry of the Word at saka ang ministry of the Spirit. Punta tayo sa verses 20 to 21 ng John chapter 14. Dito sa aklat ni John, si Apostle John or John the Beloved po ang sumulat ng The Gospel according to John. At ayon kay Irenaeus, si Irenaeus po ay disciple ni Polycarp. Si Polycarp naman ay disciple ni Apostle John. So, we have a record ngayon na sinasabi ngayon ni Irenaeus na sinulat daw ito ni Apostle John nung siya ay nasa Ephesus sa Asia Minor. Modern day Turkey yun. And sumulat siya sapagkat nais niyang palakasin ang loob ng mga Ephesian Christians. Dahil left and right ang pag-uusig sa kanila ng mga cult worshippers ng emperor. Si Emperor Domitian yung umuusig sa mga Christians ng time na ito. At syempre, yung mga rejections na nanggagaling sa mga bulaan tulad ng mga Gnostics noong panahon ito. Which leads us dito sa verses 20 to 21. Ganito po ang sinasabi. In that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. He who has my commandments and keeps them is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will disclose myself to him. Dito sa verses 20 and 21, tanong lang, madali bang intindihin? Yung sinasabi ni Jesus Christ na, in that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Madali po ba? Yung iba yes, yung iba hindi. Okay. Actually, hindi. Kahit ako, hirap eh. Nang sinabi ito ng Panginoong Hesukristo, it was the feast of the Passover. Matatandaan naman natin yung Passover, ito ay yung celebration ng ginawa ng Panginoon sa Israel nung sila'y nasa Ehipto. So, ganun yung inaalala nila dito sa feast na ito at kumakain sila. Nasa upper room ngayon ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang 12 alagad. Actually, nabawasan to. At mababanggit mamaya kung bakit bawas ito. Kakatapos lang nila kumain. At naging concerned ngayon ang Panginoong Hesus dahil nga nasabi niya sa kanila na papaalis na siya. Hindi na siya magtatagal. Ngunit hindi po niya silang iiwan na nangungulila.
At hihilingin daw niya sa kanyang ama na magpapadala siya ng helper. Na siyang mananahan sa kanila at magiging kasama nila magpakailanman. Itong binabanggit na helper na ito sa John chapter 14 ay ang tinatawag na banal na espiritu. Bagamat ang espiritu ay hindi raw tanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita, ni nakikilala nito, sa araw daw na pumarito ang espiritu at manahan sa kanila, magkakaroon daw sila ng panibagong kaalaman. Ano kaya itong kaalamang ito? Sabi ng Panginoon, verse 20, "In that day you will know." Ano yung kaalamang yun? What will they know? "That I am in my Father, and you in me, and I in you." Sa mga tuwid, ang mangyayari daw pag bumaba ang banal na espiritu, bubuksan daw niya ang isipan ng mga alagad ng Panginoon. At makikilala nila, makikita nila na mayroon silang panibagong pagsasama. Ituturo raw ng Espiritu na si Kristo ay sumasa Ama, at sila raw ay sumasa Kanya, at siya'y sasa kanila. Ang hirap, ano? Ang ibig lang sabihin nito, this is actually a language na de-describe nung pagiging intimate nila sa isa't isa. Pagiging close nila sa isa't isa. Sa atin, pag meron kang matalik na kaibigan, pwedeng sabihin na kaano mo lang siya, di ba? Ka-close mo siya. Lahat ng mga sikreto niya, sikreto mo, alam niya at alam mo rin ang mga sikreto niya. Pero more than that, pag biblical closeness ang pinag-uusapan or biblical fellowship ang pinag-uusapan, pati buhay sinishare. Kaya makita natin dito, sabi ni Jesucristo, siya ay sumasa Ama. At ano daw? At sumasa Kanya daw sila at sila'y isa sa Kanya. Parang, pag inisip mo yung ganitong klaseng language, sa ibang theologians, ang sinasabi nila, itong ginagawa ng Trinity, wherein the Father is in the Son is in the Father, at pinapadala nila ang banal na Espiritu. This is called the divine dance. In their happiness and in their love, parang sumasayaw daw sila in fellowship. At itong pag-ibig nila sa isa't isa nag-overflow sa mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. And so this describes yung close relationship between the Father and the Son, at saka yung closeness natin kay Jesucristo. At dahil mananahan daw ang Espiritu sa kanila magpakailanman, itong fellowship natin kay Jesucristo ay mananatili magpakailanman. Itong fellowship natin sa Espiritu Santo at sa Ama ay mananatili magpakailanman. Pagkatapos niya sabihin ito, sinabi niya naman niya po in verse 21, "If you love me, you will keep my commandments." Actually, itong sinabi niya ito sa verse 21, inulit lang niya from verse 15. Pero dinagdagan niya. Sabi niya, "And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will disclose myself to him." Bakit kaya ganun? Bakit niya inulit tapos dinagdagan niya? Sa Bible, kapag paulit-ulit ang mga salita, pag paulit-ulit ang mga pangungusap, ibig sabihin, nagbibigay diin yun. Do not miss this, sinasabi ni Jesucristo. Importanteng matandaan natin ito. Mahalaga ang bagay na ito. Para sa ating na inaantok, huwag niyong tutulugan ang bagay na ito. Do not miss this.
And so, binigyan niyang diin ang bagay na ito. Na ang ating pagmamahal sa Kanya ay nakikita sa pagsunod sa Kanyang mga utos. Hindi natin pwedeng sabihin na minamahal natin siya. Pero hindi tayo sumusunod. Siya, sa makatuwid, ang nagde-define kung paano natin siya mahalin. Hindi tayo. Siya ang nagsasabi, siya ang nagtatakda kung paano natin siya mamahalin, kung paano natin ipapakita ang pagmamahal natin sa Kanya. At ang sinabi niya, if you love me, you will keep my commandments. Ganun natin siya mamahalin by keeping His commandments. At ano daw ang ano nito, sabi niya? Ano ang magiging bunga nito? Lahat ng umiibig sa Kanya ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya. At ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Does this mean now na nauuna ang pag-ibig natin o na nauuna tayong magmahal sa Diyos kaysa siya ang naunang magmahal sa atin? Baka ganun kasi ang lumalabas sa ating isipan na hindi tayo mahal ng Diyos pero kailangan natin siyang mahalin. Hindi po. Hindi ganun yun. Sa 1 John 4:10, sinasabi po, in this is love, not that we love God. Si John pa rin ang sumusulat nito. In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be a propitiation for us. Sa Tagalog, ang sinasabing propitiation, siya ay kasiyasiyang handog. Kinandog niya ang kanyang sarili at sa pamamagitan ng kanyang paghahandog, ay nasiyahan ang Ama, alang-alang kay Kristo. Nasiyahan ang Ama. And so, sino ang naunang umibig? Ang Diyos ang naunang umibig. Hindi tayo. Nauna niya tayong mahalin at pinahayag niya ang lawak at lalim ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng buhay at kamatayan ni Kristo. Kung ganun pala, na nauna tayong ibigin ng Diyos, ano ang ibig sabihin dito ni Kristo? Ang ibig lang sabihin, siguro tingnan natin in the negative muna. Hindi nito ibig sabihin na porket sumusunod tayo sa mga inutos ni Kristo, ay mas lalo tayong mamahalin ng Diyos. Hindi po nagbabago ang Diyos. And therefore, hindi rin nagbabago ang kanyang pag-ibig. Once na nagpasya ang Diyos na ibigin tayo ayon sa kanyang biyaya, nasa superlative na ang kanyang pag-ibig sa atin. Hindi yun umuunti, hindi yun lumalawak, hindi nagbabago. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang ibig lang sabihin ni Apostol Juan dito, in the positive, is that the more we obey Christ and conform our life sa Kanyang salita, the more na nagiging familiar tayo ngayon sa pag-ibig ng Ama sa atin. Uulitin ko, the more na sumusunod tayo sa Kanyang salita, the more na tumatalima tayo sa Kanyang mga utos, the more na nagiging familiar tayo sa pag-ibig ng Ama sa atin. Dahil nga si Kristo po ang kapahayagan ng Ama. And so lalo nating nakikilala si Kristo. Lubusan nating nakikilala siya. At ganito ine-express ni Apostle John ngayon ang paglago sa pananampalataya. Pagkilala kay Kristo. Oo nga naman. Hindi mo pwedeng sabihin na lumalago ka sa pananampalataya, pero ang pagkakilala mo lang kay Kristo ay tao. Tapos kasama lang niya ang 12 apostles. Pero hindi mo alam ang kanyang ginawa, ang kanyang binayad, ang hinarap niya na sa galit ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na lumalago ka, pero hindi ka sumusunod sa kanyang salita. Hindi mo pwedeng sabihin na lumalago ka nang hindi mo kilala ang Panginoon
at tagapagligtas. Ganyan ang paglago ayon kay Apostol Juan. Yan yung language of growing in the faith according to John. And so dito sa verses 20 to 21, ito ang first point natin. When the Spirit comes, He will reveal our intimate relationship with the Holy Trinity. He will reveal our intimate relationship with the Holy Trinity. Sabi nga ni Kristo, you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. May fellowship ang believers sa Father, Son, and the Spirit. Punta tayo sa verses 22 to 24. Judas, not Iscariot, said to him, Lord, what then has happened, that you are going to disclose yourself to us and not to the world? Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and he will come to him and make our abode with him. Third time na inulit ito ng Panginoong Jesucristo. Itong, if anyone loves me, he will keep my word, or obey my commandments, yung mga ganun. So, pangatlong beses na niyang inulit. 24, he who does not love me, ito yung negative, he who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. By this time, habang nagdidiskusyon sila, nagtatanong sila, wala na po si Judas Iscariote, or sa Tagalog, Judas. So, nakaalis na po siya para ipagkanulo ang Panginoon. Pagkatapos nilang kumain, matatandaan natin yung account, sabi ng Panginoon, kung kanino ko ibibigay itong tinapay na ito, pagkatapos ko isawsaw sa aking saro, siya ang magkakanulo sa akin. So, sinawsaw niya, binigay niya kay Judas. Tapos sinabi niya kay Judas, magmadali ka, gawin mo na ang dapat mong gawin. So by this time, wala na si Judas. Etong Judas or Jude, or mas kilalang Saint Jude or Thaddeus, ibang apostle to, syempre. Tawagin na lang natin siyang Jude or Thaddeus. Sa ibang Gospels, ganun ang tawag sa kanya. Tinanong niya ang Panginoon, Lord, what then has happened that you are going to disclose yourself to us, but not to the world? So dito, tinatanong ni Jude, anong nangyari? Bakit sa amin lang, pero hindi sa mundo? Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang umalis ngayon ng Panginoon, tapos pagkaalis niya, ipapahayag niya ang kanyang sarili sa mga apostol lang, pero hindi sa buong mundo. Tingnan natin, sinagot po ba ito ng Panginoon? Verse 23. Sabi ng Panginoon, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him, and make our abode with him. Or, pwede nyo sabihin, lagyan nyo ng, pwede nyo sulatan yung Bible nyo, lagyan nyo, and we will make our home with him. Or our dwelling place. Verse 24, he who does not love me does not keep my words. And the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. Based dito sa sagot ng Panginoon, hindi niya sinagot directly yung tanong ni Jude. Pero muli niyang diniin ang tungkol sa pagmamahal sa Kanya at ang pagtupad ng Kanyang salita. Sa mga tuwid, hindi po natin maaaring sabihin na mahal natin si Kristo. Hindi natin pwedeng sabihin na nananalig tayo sa Kanya. Hindi natin maaaring sabihin na nagpapatuloy tayo sa Kanya. Hindi natin pwedeng sabihin na niligtas niya tayo. Hindi natin din pwedeng sabihin na kay Kristo tayo kung hindi naman tayo nagpapasakop sa Kanyang salita. Walang ganun. Tapos, pinaliwanag niya. My Father will love him, and we will come to him, and make our abode with him.
tulad ng banal na espiritu na bababa at mananahan sa kanila, sa bawat believer, ganun din daw ang Ama at Anak. Kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Diyan muna tayo. Pastor, akala ko ba banal na espiritu lang ang sa atin? Sabi ni Kristo, hindi. We will come to Him. I and the Father will come to Him and we will make our abode with Him. Diyan muna tayo. Nakasanayan kasi natin na pag hindi hinihimay-himay, sasabihin lang, mag-pray ka, humiling ka na patawarin ka sa kasalanan at bababa ang banal na espiritu at siya ang mananahan sa iyo. Tama yun. But at the same time, pag tinignan natin itong mga verses na ito, sinasabi ng Panginoong Jesus, ganito kalalim, at ganito kalawak, ganito kaganda ang fellowship natin sa Diyos. Siya ang bababa. Ako, sabi ni Kristo, kailangan kong umalis. Kailangan kong umakyat. Pero isusugo ng Ama, pupunta ang banal na Espiritu at mananahan sa inyo. At kapag nanahan sa inyo ang banal na Espiritu, pupunta rin kami ng Ama at sa inyo. Wow! Ibig sabihin, saan ngayon mananahan? Saan ngayon gagawin ng Diyos ang kanyang tahanan? Hindi sa templo. Bagamat nung unang panahon ay ginawa nila ang tabernakulo, diba? May tolda silang ginawa, malaking tolda, doon sa labas ng kampo at doon sila, kapag nais nilang mag-inquire sa Diyos, pupunta sila doon at bababa yung haliging ulap. Diba? Later on, nang nakapasok sila sa Kanaan, nagtayo sila ng templo. Yung symbol ng kanilang fellowship sa Diyos. Pero wala na yun ngayon. Sabi rin ng Panginoon, doon sa babae sa balon, time will come that my worshipers will not worship on this mountain or doon sa Jerusalem. But God seeks worshipers who worship Him in spirit and in truth. At dito sinasabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, saan daw ang templo ng Diyos? Saan sila mananahan? Saan niya gagawin ang kanyang tahanan? Sabi dyan, pupunta kami sa Kanya at dyan kami mananahan. Kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ibig sabihin, ganito ngayon. Kailangan umalis si Kristo so that the Father, the Son, and the Spirit would make their dwelling place, so that God would make His dwelling place or home in the hearts of His people. Asan ngayon ang dwelling place ng Diyos? It is correct dahil ang Diyos ay hindi naka-quantify. It is correct to say na ang Diyos ay outside of creation. But at the same time, dahil hindi siya naka-quantify, God also chose to live in the hearts of His people. At napakagandang pangako ito. Sapagkat nang simulan ng Panginoong Jesus, itong chapter 14, sinabi po niya, ano yung unang-unang sinabi niya? Do not let your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. Why? Why should they not be troubled? Sabi ni Jesus kasi, aalis ako at pag alis ko, in my Father's house are many dwelling places. If it were not so, I would have told you. For I go to prepare a place for you. I go to prepare a dwelling place for you. But here dito sa verse 23 and 24,
Because the Father, Son, and Spirit made their dwelling place in the hearts of the redeemed, we are assured that God would never leave us nor forsake us. Iingatan niya tayo hanggang huli. May sinabi po si Dr. Thomas Constable, isang pastor at saka theologian din, sa kanyang commentary on John 14. Sabi niya po, magandang isulat din ito, salvation means we are going to heaven. But submission, at in the context of this verse, submission to Christ's commandments means that heaven comes to us. Salvation means we are going to heaven. But submission means that heaven comes to us. Hindi mo rin pwedeng sabihin na may salvation ka pero wala kang submission. There is a relationship between those two. At yun yung sinasabi dito ni Kristo. Ngayon, paano naman dun daw sa mundo? Sinabi ni Kristo, wala ako sa kanila. Wala ang presensya ko sa kanila. Paano niya in-express yun? Sabi niya, hindi nila ako mahal. Sapagkat, hindi nila tinutupad ang aking salita. Tapos dinugtong niya, hindi ko salita yun, kundi salita ng Ama na nagsugo sa akin. Nagbigay ng assessment si Kristo. Ito ang hatol ng Ama. At kita ng Ama ang lahat ng nangyayari sa lupa. Kilala ng Ama kung sino ang kay Kristo, kung sino ang binigay niya kay Kristo. At kita niya rin kung sino ang ayaw sa kanyang anak. Punta tayo sa verses 22 to 24. Or rather, ito pala yung second point. Verses 22 to 24. When the Spirit comes, God would make His home in His people forever. When the Spirit comes, God would make His home in His people forever. And so dahil kay Kristo, we have a much better fellowship with God. Sabi nga niya, kami pasasakan niya at siya ay gagawin naming aming tahanan. Punta tayo sa verses 25 to 27. Dito sa section na ito, Jesus tells them about another wonderful work of the Spirit. Sabi diyan, these things I have spoken to you while abiding with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Bigla ko na lang natandaan yung kultura natin na kapag binibigay ito, peace be with you, peace be with you, peace be with you. Minsan ayaw pang ibigay, diba? Mababaw ang definition natin ng peace. Minsan, pag nahihiya pa, ayaw pang harapin yung, diba? Ganun na lang, diba? Mababaw ang definition natin ng peace. Pero, dito, sa plano ng Diyos, sinasabi dito ni Kristo na concerned siya na kapag umalis siya, ang kanyang mga tupa ay dapat na manatili sa kanya. Dapat may paghuhugutan sila ng lakas. Saan nila gagawin yun? Paano nila gagawin yun? Saan sila huhugot ng pag-asa? Sa mga panahon na sila ay nanghihina. Sabi ni Kristo, all these things I have spoken to you while abiding with you. Saan sila huhugot? Sa kanyang salita. Hindi sila huhugot kung saan-saan. Alam ni Kristo na kailangan ng mga apostol, and then later on, lahat ng mga mananampalataya at nagmamahal sa Kanya sa lahat ng salinlahi. Alam niya na kailangan nila ng patnubay, alam niya na kailangan natin ng
Magpapaalala sa atin ukol sa kanyang salita. Kaya ang sabi niya, susuguin raw ng Ama ang banal na Espiritu sa pangalan niya. Diyan muna tayo. Sa makatuwid, ang trabaho ng banal na Espiritu ay ipakilala sa atin si Kristo. Kaya nga, He will send in my name the Helper. Hindi trabaho ng banal na Espiritu, katulad ng sinasabi ng iba, na ang banal na Espiritu daw, kailangan turuan ka na mag-speaking ng kung ano-ano, ng kung ano-anong lingwahe, o magwawala ka at gugulong-gulong ka sa sahig para kang sinapian. Hindi po trabaho yun ng banal na Espiritu. Ang unang-unang job responsibility ng banal na Espiritu ay ipakilala si Kristo. Ngayon, kung sinasabi ng mga iba na banal na Espiritu daw yun, ang tanong dyan, bakit hindi mo kilala si Kristo? Bakit hindi mo pinapahayag si Kristo? Kung banal na Espiritu pala yan. Bakit yung buhay mo ay malayo-malayo kay Kristo? Kung banal na Espiritu yan. Sabi dyan, susuguin ng Ama ang banal na Espiritu sa pangalan ko. At ano daw? Ang ministry ng banal na Espiritu para manatili tayo sa Kanya. Sabi dyan, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Alam ni Kristo kasi na marupok tayo. Matukso lang ng konti, makakalimutan na natin ang kanyang salita. Masaktan lang tayo, tampururot na tayo. Ay, ayoko. Nasaktan ako eh. Hindi na ako magsisimba. Ay, sinabihan ako ng isang leader dyan eh. Ayoko na. Nasaktan ako eh. Ayoko na. Kumatalikod na. Ay, sinabihan ako ng office mate ko. Ayoko na gan sa BBM. Ganun tayo eh. Alam ni Yeso Kristo, kilala niya tayo. Kaya ang sabi niya, ang isusugo ng aking Ama sa aking pangalan ay magtuturo sa inyo. Ituturo niya sa inyo ang lahat ng bagay na itinuro ko. Sa mga tuwid, itong Espiritu ay ituturo tayo kay Kristo para doon tayo nakatingin sa Kanya. Doon tayo papunta. Hindi siya lilihis sa mga pinahayag ni Kristo. Hindi siya magtuturo ng panibago. Hindi siya lilihis sa nakasulat dito. Ang ministry niya ay mahigpit na nakatali sa kanyang salita. Walang bago sa kanyang ituturo. Noong pinag-aralan po natin ang kasaysayan ng kaligtasan, matatandaan po natin na may pinangako po ang Panginoon sa Israel, sa katigasan ng ulo nito. Dahil nung panahong ito, ng mga propeta, matatandaan natin, si Israel o si Samaria ay hinagis ng Panginoon sa Assyria. Diba? Yung Northern Kingdom. Yung Southern Kingdom ng Judah ay hinatulan ng Diyos at tinapon sa Babylonia. So nawala sila sa Kanaan. May mga mangilan-ngilan na natira doon. Pero ang buong bayan, wala. Na-exile sila. At sabi ni Prophet Jeremiah, dumating ang salita ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, ganito ang pinapangako ng Diyos. This was 600 years before nabuhay si Hesus Kristo. At sinabi ng Diyos kay Jeremiah, ganito daw ang pahayag ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin sa mga araw na yun. Jeremiah 31:33-34, ito po ang tinatawag na New Covenant.
At sabi ng Diyos, ito yung kanyang pinapangako, "This is the covenant which I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and on their heart I will write it." What will He write? Yung law in their hearts. "And I will be their God, and they shall be my people. They will not teach again, each man his neighbor and each man his brother, saying, Know the Lord, for they will all know me, from the least of them to the greatest of them, declares the Lord." Itong panahon na binabanggit ni Kristo sa pagbaba ng banal na Espiritu, ito po yung panahong hinihintay nila dito sa Jeremiah. Ito ang hinihintay ng mga Old Testament saints. Ang panahon na Diyos na po ang maglalagay ng kanyang kautusan sa ating mga puso para maintindihan natin at matandaan natin ang kanyang salita sa mga oras na tayo'y naglulupay-pay. So, ano itong panahon ito? Ito rin yung panahon natin. Na Diyos ang nagtuturo. Siya ang naglalagay ng kanyang salita sa ating mga puso. Sa oras na tayo nanlulupay-pay at nagugulong naman. Siya ang nagtuturo sa atin. Siya ang nagdadirect sa atin. In summary, sa verses 20 to 21, when the Spirit comes, He will reveal our intimate relationship with the Holy Trinity. Number 2, verses 22 to 24, when the Spirit comes, God would make His home in His people forever. At dito sa verses 25 to 27, when the Spirit comes, He will teach us all the things that Christ taught in His Word. When the Spirit comes, He will teach us all the things that Christ taught in His Word. Mga kapatid, ang bawat tipan noong unang panahon ay nakabatay po sa mga pangako. Pag sinabing pangako, kailangan tuparin. Pag nangako ka, kailangan mo tuparin. At para matupad ang mga pangako, kailangan itong lagdaan sa pamamagitan ng dugo. Buhay ang kapalit kapag sinira ang tipan. Buhay ang kapalit nun. Hindi ka maaaring magkaroon ng ugnayan kung walang tipan. Kaya nga tinawag na New Covenant. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, "In those days, nangangako ako." At itong New Covenant na ito ay nilagdaan ng Panginoong Jesus. Hindi mo pwedeng sabihin na nagkaroon ng tipan pero walang ginawa si Kristo. Meron siyang ginawa. Nilagdaan niya ito sa pamamagitan ng kanyang dugo. Siya po ang namatay para sa atin. May tipan po tayo sa Diyos. Ang buong sangkatauhan mayroon. Ano yun? Yun yung covenant kay Adam. Yun yung covenant kay Noah. Sinira natin yung lahat. Hindi tayo tumupad. At ngayon, kailangan magbayad ang tao. Pero sabi ng Diyos, sa aking awa, patadala ko si Kristo. Imbis na tao ang magbayad sa pamamagitan ng kanyang dugo dahil sinira niya ang aking tipan, si Kristo ang maglalagda. At itong bagong tipan ay pinatupad ni Kristo sa kanyang dugo. Kaya nga diba, every time na tayo ay magtitipon, every time na tayo ay magpapanal ng hapunan, pag tinataas ang saro, ano sinasabi? This is the new covenant in my blood. Dahil sa Kanya, lahat ng new covenant blessings ay napasa atin. At dahil sa Kanya, masasabi natin na may ugnayan tayo sa Panginoong Diyos. Dahil sa ginawa ni Jesucristo. Ngayon mga kapatid, dahil alam natin ang bagay na ito, paano ngayon tayo tutugon sa ministry of the Word at saka sa ministry ng banal na Espiritu?
Number one, alam naman natin na hindi madaling pag-aralan ang banal na kasulatan. Ngunit huwag tayong panghinaan ng loob dahil lang nahihirapan tayo. Meron bang madali sa buhay na ito? Wala. Walang madali sa buhay na ito. Hindi ibig sabihin na mahirap, ibig sabihin magpapabaya na tayo. Bahagi po ng ating pag-aaral ang pananalangin at paghihintay sa Panginoon. Dahil tayo ay nagpapakababa sa salita ng Diyos, dahil tayo po ay nagpapasakop sa Kanyang salita at nais din natin lumago sa pananampalataya, kailangan matuto tayong magpatuloy hanggang sa maunawaan natin ang mga prinsipyo ni Kristo. Hindi pwedeng, hindi ko ito naintindihan, ayoko nang basahin ito. Tinanong ko kayo kanina, ang ating passage ba ay madaling maintindihan? Hindi ang sagot nyo. Pero ngayon, nasa katapusan na tayo ng pag-aaral. Hindi ibig sabihin na porket mahirap ay imposible. Kailangan matuto tayong magpatuloy hanggang sa maunawaan natin ang mga prinsipyo ni Kristo. Unfortunately, ang iba sa atin, or most of us, iniisip natin na ang karunungan ni Kristo o ang pag-unawa sa Kanyang mga salita ay nakakamit sa pamamagitan ng magic. Akala natin okay lang sa atin na sige, pag binuklat ko to, isang basa lang, okay na. Maintindihan na natin, hindi po ganun yun. Kami sa Bible School noon natatandaan, ang isa sa mga exercises na pinapagawa sa amin ng mga teacher namin, para maintindihan namin ang salita ng Diyos. Para maintindihan namin ang isang aklat na sinulat, kailangan basahin namin ito ng 10 beses. Sa isang linggo. Hindi pwedeng isa. Hindi nangyayari, hindi magic yan. Yung paggawa ng banal na Espiritu sa buhay natin para maunawaan natin at makilala natin si Kristo ay hindi one time, big time. Ang illumination ay hindi nangyayari ng isang upuan lang. Para lumago ka, kailangan kailangan natin magtiyaga. Worse, yung iba sa atin, iniisip, akala nila na magiging marunong sila kung wala silang gagawin. Wala pong mangyayari kung wala kayong gagawin. Walang mangyayari sa'yo kung ang Bible mo ay hindi mo binubuklat. Walang mangyayari sa'yo kung ang Bible mo ay nasa isang tabi lang. Meron siguro, mag-iipon lang yan ng alikabok. Yun ang mangyayari doon. Pero sa'yo, walang pakinabang yun. And so, mahalaga ang pag-aaral. Ang ministry ng banal na Espiritu ay may kinalaman din sa pag-aaral natin. And we can only learn what is pleasing and true sa Panginoon when we seek in prayer to understand His will and when we strive to know and obey the commands Christ has taught us. Ganon ang pagkilos ng banal na Espiritu. Hindi magic. Pangalawa,
Karaniwan po sa atin ang pagkakaintindi sa kapayapaan na sinasabi dito ng Panginoon ay absence of war, walang kaguluhan. Pero natutuhan po natin yung ganitong konsepto kasi na make peace, not war. Pag sinabing, itigil nyo na yung kaguluhan na yan sa Middle East kasi gusto natin ng kapayapaan. O tigilan na natin yung mga ano natin, yung alitan natin sa China kasi gusto natin ng mapayapang relations sa China. Hindi ganun yun dito. Itong konsepto ng walang war ay natutunan po natin sa mga Griego. Ngunit sa Bible, ang salitang ginamit dito na peace ay give you ng Panginoon. Itong peace na ito ay salitang shalom. Salitang shalom. Marinig natin yung ibang mga Christians ginagamit ang salitang ito. Itong salitang shalom ay blessing na nagmumula sa ating ugnayan sa Diyos. Ito ay bunga na pinagkakaloob ng banal na espiritu, di ba? Ano yung bunga na yun? Love, joy, peace, patience, gentleness, goodness, kindness, faithfulness, self-control. Against such there is no law. So, pinagkakaloob ito ng Diyos sa mga may ugnayan sa Kanya. So when Jesus says, peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Do not let your hearts be troubled, nor let it be fearful. Sinasabi po niya na mayroon siyang kapayapaan, bagamat marami siyang kailangang pagtiisan sa mga darating na araw. Sinasabi rin ng iba na ito ay farewell greeting niya. Pero may kinalaman ito sa hindi kahit kapayapaan sa mundo, kundi binibigay niya itong kapayapaan niya, binibigay niya sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pamamagitan ng kanyang mga iniwang salita sa kanila. Para meron siyang baon sa pagharap nila sa kanilang mga pagsubok. Alam nila na si Kristo ay mamamatay kasi ilang beses niya sinabi sa kanila. Pero sabi niya, my peace I give to you. I do not give as the world gives. And so, alam nila na paharapin niya ang hatol ng Diyos sa sangkatauhan. At binibigay niya ito sa kanila sapagkat alam niya na may pagdadaanan din sila. Ngayon, anong application dito? Lahat po ng tao naghahanap ng kapayapaan. Ngunit hindi natin ito nakakamit sa pamamagitan ng sariling lakas o tiwala sa sarili. Uulitin ko. Hindi ito nakikita sa pamamagitan ng sariling lakas o tiwala sa sarili. Mga payo minsan ng mga psychologists. Magtiwala ka lang sa sarili mo, wala ka kasi tiwala sa sarili mo. Kahit na magtiwala ka sa sarili mo, hindi mo makikita ang kapayapaan dyan dahil hindi ka nga perfecto eh. Tapos maghahanap ka pa sa sarili mo. Eh ano makikita mo sa sarili mo kundi kasalanan? Kabulukan, kabuktutan, katiwalian. Pero sabi ni Kristo, my peace I give to you. Or, sa original language, the peace that belongs to me, I give to you. Itong kapayapaan ay sa Kanya, hindi sa mundo. At binibigay niya ito sa Kanyang mga alagad sa pamamagitan ng Kanyang mga sinalita. Lahat tayo naghahanap ng kapayapaan, ngunit hindi natin ito nakakamit sa tiwala natin sa ating mga sarili. At mas lalong hindi natin ito nakikita o makakamtan sa mga distractions o sa entertainment. Ay, pagod na pagod ako. Ang gulo-gulo dito sa bahay, manonood mo na ako kay Vice Ganda. Kahit manood ka kay Vice Ganda, sa pagpatay mo uli niyan, pag-X mo, ng screen mo, nandyan pa rin ang problema. Ang tanong, saan mo ba hahanapin ang kapayapaan?
para magkaroon ka ng tunay na kapayapaan, kailangan mong maintindihan na unang-una, kailangan mahal mo ang Diyos. At sa Kanya ka lang aasa. Sabi ni Jesus, if anyone loves me, he will keep my word. Pangatlo, nang isulat po ni Apostol Juan ang Gospel according to John, panahon po ito ng pag-usig. At kaliwat kanan ang pag-usig at maling turo na lumalaganap sa mga Christian communities na pinaglilingkuran niya. And for his part, nais ni Apostle John na bigyan sila ng assurance na ang tamang tugon kay Kristo sa panahong ganito ay manatili sa turo ni Kristo. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga pag-uusig, sa gitna ng mga pagsubok, ang dapat na ginagawa, ang dapat na tugon natin ay manatili sa turo ni Kristo. Nakakapagtaka po na mayroong iba na nagsasabi na sila raw ay puspos ng Espiritu Santo, ngunit nagtuturo ng lihis sa salita ni Kristo at nagpapalaganap ng mga bagong katuruan. Isa sa mga tests ngayon, at tuturuan ko po kayo, isa sa mga tests para malaman na ang isang pastor o teacher ay na kay Kristo ay ang test of consistency. Ang mga turo ba niya ay mga turo ni Kristo? Kasi kung siya ay na kay Kristo, ibig sabihin, sumasa kanya ang banal na Espiritu. At kung sumasa kanya ang banal na Espiritu, ibig sabihin, ang kanyang tinuturo, ang kanyang pinapangaral ay consistent sa salita. Hindi tayo nadadala sa mga magagandang salita. Hindi bagong turo. And therefore, huwag po tayong papayag na tumayo sa harapan ang isang ayaw magpasakop sa kanyang salita. Baka iniisip niyo, Pastor, aalis na po ba kayo? Kasi nung sinabi ito ni Jesucristo, paalis na siya. Hindi po. Hinahanda ko po kayo at sa bawat generation, ang bawat pastor, kailangang ihanda ang church sa mga panahon na dumating ang mga bulaan. Huwag po kayong papayag na tumayo sa inyong harapan ang isang ayaw magpasakop sa salita o ayaw manatili sa salita. Ililihis tayo ng bulaan at idadamay niya kayo sa kanyang kasinungalingan. Wala silang malasakit din sa inyong kaluluwa kung kayo'y malihis at mapahamak. Therefore, ganito ang dapat nating tandaan. Para maiwasan ang panlilinlang, dapat dumating po tayo sa panambahan ng nakahanda rin. Kasi sigurado nakahanda ang mga bulaan. Nakahanda silang manlinlang. Paglabas mo dyan, ang mundo nanlilinlang na nga eh. Therefore, pagpunta natin sa panambahan, dapat po tayong nakahanda. Ano po ba ang ibig kong sabihin ito? Yes, nag-aaral tayo at yun yung ginagawa natin ngayon. Yes, nananalangin tayo. Mayroon tayo nun. Ngunit kung hindi naman natin inayos ang ating schedule para sa Sunday, hindi ko nalaman na ganito pala ang mangyayari kanina. Nakatakot-takot ang technical difficulty natin kanina. Pero ang tanong, ganito. Kung hindi naman natin inayos ang ating schedule para sa Sunday, such that pagdating ng araw ng pagsamba, doon ang daming distractions. Kesyo, I need a vacation after a vacation. Kesyo tayo, masakit ang aking katawan, kesyo. At iba't ibang alalahanin, paano po natin nasabi na nakapag-aral tayo sa salita kung distracted tayo? Isa pa. Paano po natin nasabi na handa tayong magsamba at mag-aral ng salita kung pupunta tayo sa church ng puyat at kulang sa tulog? Lahat ng oras from Monday hanggang Saturday, binigay sa atin ng Panginoon para sa ating sarili. At ang sinabi niya, sa akin ang araw na ito. Ipangilin niyo ang ikapitong araw sa akin.
Tapos, yung kaisa-isang araw na yun, hindi pa natin paghahandaan. Pero yung buong Monday hanggang Saturday, binigay niya sa atin at nag-provide siya para sa atin, pinagpala tayo. Tapos yung kaisa-isang araw na hinihiling niya sa sangkatauhan, hindi natin maibigay sa Kanya. Paano natin ngayon maipagtatanggol ang iglesia laban sa maling katuruan? Kung sa mga panahon na dapat tayo ay nag-aaral, hindi tayo nag-aaral, kundi tulog. Mga kapatid, kailangan may angkop na paghahanda ang ating pagsamba at pag-aaral ng salita. Katulad ng estudyante tayo, naghahanda tayo. Ganun din sa buhay Kristiyano. Naghahanda po tayo. Especially sa pag-aaral. Ang ministry of the Word ay closely related po sa ministry of the Holy Spirit. When the Spirit teaches God's people, He will point us to our Lord Christ. He will show us our new relationship with the Father, Son, and Spirit. And He will give us a hunger and an appreciation for God's Word so that the more we obey, the more we know about Christ. And when the Spirit teaches us, He makes heaven come to God's people. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa dakila at tapat na Panginoon. Tayo manalangin.